Paano kung ang taong pinagkakatiwalaan mo, ang sarili mong anak, ang mismong sisira at kukuha ng iyong buhay? Sa Bukidnon, yumanig ang buong komunidad matapos madawit ang isang criminology student na sana'y tagapagtanggol ng batas sa karumal-dumal na pagpaslang sa sarili niyang mga magulang at kapatid. Pero sa likod ng kasong ito, may nakatagong mga sikreto, kasinungalingan at desperadong pagtatangkang takasan ang katotohanan. Noong gabi ng May 21, 2025, isang tahimik na barangay sa Malaybalay City ang biglang ginulantang ng malagim na balita. 3 miyembro ng isang pamilya ang natagpuang walang buhay sa loob mismo ng kanilang tahanan. Ginamit umano ng salarin ang maso at tubo, mga kasangkapan na hindi mo iisiping magiging sandata sa isang krimen. Ang mga biktima, si Giovanni, ama ng pamilya, si Evangeline, ina, at ang kanilang 15 years old na anak na lalaki. Pero ang mas nakapagtataka, 2 pang batang babae sa pamilya ang nakaligtas. Natabunan sila ng mga karton, plywood at mga damit dahilan para hindi sila mapansin ng salarin. Paano nagawa ng isang anak ang ganoong karumal-dumal na bagay? Ano ang matinding dahilan na nagtulak sa kanya? At bakit hindi agad nadiskubre ng mga otoridad na ang mismong anak pala ang salarin sa krimen? Anong uri ng pagpapanggap ang kanyang ginawa upang maitago ang katotohanan? Bago natin ipagpatuloy, pwede ba makahingi ng suporta sa pag-subscribe? Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Let's go! Isang karaniwang gabi lamang ang inakala ng lahat. Tahimik ang paligid, malamig ang simoy ng hangin, at sa loob ng isang simpleng tahanan, naghahanda ng isang pamilya upang magpahinga. Ang ina at ama, pagod mula sa maghapong trabaho, sabik ng ipikit ang kanilang mga mata upang makapaghanda para sa panibagong araw ng pagtatrabaho bukas. Ang mga anak naman, unti-unti nang nilulukob ng antok. Walang kamalay-malay sa unos na paparating. Ngunit ang hindi alam ng pamilyang ito na pala ang kanilang huling gabi. Ang mga dingding na datay saksi sa halakhakan at tawanan ay magiging saksi ngayon sa isang madilim na pangyayaring babago sa kanilang kapalaran magpakailanman. Sa gabing iyon, isang lalaki ang tahimik na pumasok sa tahanan ng pamilya. Madaling araw na ito. Walang bakas ng puwersahang pagpasok. Tila ba alam na alam niya ang bawat galaw at sulok ng bahay. May dala siyang isang maso at bakal na tubo, isang kasangkapang karaniwang gamit sa konstruksyon. Ngunit ngayong gabi, ito ang naging sandata ng karahasan. Walang pag-aalinlangan, walang awa, bigla niyang hinampas ang ulo ng ama. Sunod na pinagbalingan ng ina, na wala nang nagawa kundi ang sumunod sa kapalaran ng kanyang asawa. Ngunit hindi pa doon nagtapos ang kabangisan. Ang kanilang 15 anyos na anak ay hindi rin pilaligtas. Pinaslang sa paraang halos hindi maisip ng normal na tao. Ngunit sa gitna ng madugong gabing iyon, isang milagro ang nangyari. Ang 2 nakababatang kapatid na natabunan ng mga karton, plywood at mga nakakalat na damit ay hindi napansin ng salarin. Dahil dito, sila lamang ang nakaligtas at nakatakas sa tiyak na kapahamakan. At kinabukasan na ito nakahingi ng tulong ang magkapatid at nai-report sa pulisya. Kaya hindi ito naaksyonan agad. Grabe ang ginawa ng salarin, walang konsensya, parang isang taong wala sa sarili. Wari na lulong sa droga na hindi na inintindi kung sino man ang madadamay. Isa itong gabing hindi kailanman malilimutan ng komunidad. Agad na kumalat ang takot at galit sa buong komunidad. Sino ang may kayang gumawa ng ganitong karumal-dumal na krimen at bakit mismo ang isang pamilyang buo at tahimik ang pinuntirya? Pagkatapos ng massacre, mabilis na kumilos ang mga otoridad.
Ayon sa Malaybalay City PNP, walang forced entry sa bahay. Ibig sabihin, kilala ng pamilya ang taong pumasok. Lalong dumami ang tanong kaysa sagot. Sino ang may galit sa pamilyang ito? May atraso ba sila? O baka mismong malapit sa kanila ang may kagagawan? Ang hanap buhay ng mag-asawa ay landscaping. Isang maliit, ngulit matatag na negosyo na siyang pinagkukunan nila ng pang-araw-araw na gastusin ng pamilya. Sa sipag at tiyaga ng mag-asawa, na itataguyod nila ang kanilang mga anak at napapanatili ang simpleng pamumuhay. Ngunit lingid sa kaalaman ng marami, 3 taon na palang tumigil sa pag-aaral ang kanilang panganay na anak na kumuha ng kursong criminology. Sa kabila nito, patuloy pa rin siyang humihingi ng pera sa kanyang mga magulang gamit ang dahilan na ito'y para sa kanyang pag-aaral. Hindi nila alam, ang perang ipinagkakatiwala sa kanya, hindi na pala napupunta sa eskwelahan. Habang pinoproseso ng pulisya ang lugar ng krimen, nagsimula ng maglabasan ang mga bulong-bulungan. May mga nagsasabing matagal nang may dinadala ang panganay na anak ng pamilya, isang criminology student na hindi raw natutuloy ang mga pag-aaral. Dito unti-unting tumutok ang imbestigasyon kung mismong anak nga ba ang may kinalaman sa krimen. Habang mas lumalalim ang imbestigasyon, unti-unting lumitaw ang pangalan ni John Kyler Labora Anduhon, ang 23 anyos na anak ng mga biktima. Hindi makapaniwala ang mga kapitbahay at kaanak. Paano nga ba magiging suspect ang isang criminology student na sana'y gagamit ng batas para protektahan ng tao? Ngunit ayon sa mga ulat, may mabigat na rason. Lumalabas na hindi na pala siya makakatapos sa kursong criminology. Ang perang ipinapadala sa kanya ng mga magulang para sa pag-aaral napupunta raw sa kanyang bisyo. At nang malapit ng mabunyag ang katotohanan, natakot umano siyang mahuli at mapahiya. Kaya't nagbunga ito ng isang desisyong na hindi malilimutan, ang mismong paglaho ng kanyang pamilya. Makalipas ang ilang buwan ng pagtakas, nahuli rin ng mga otoridad si John Kyler noong September 12, 2025, pasado alas 11 ng umaga, sa mismong bahay kung saan naganap ang krimen. Ayon sa mga nakasaksi, hindi ito tumutol ng arestuhin. Ngunit ang nakakapagtaka, habang nakaburol pa ang kanyang pamilya, nakita siyang umiiyak at nagsasabing hindi ko na sila makikita at makakasama pa. Para sa mga kapitbahay, malinaw na pakitang tao lamang ito. Marami ang nagsasabing ramdam nila ang kakaibang kilos ng suspek noong mga araw ng libing, dahilan para mas lalong magalit ang komunidad laban sa kanya. Sa puntong ito, malinaw na, ang dating criminology student ay hindi na estudyante ng hustisya, kundi isang most wanted criminal sa Northern Mindanao at sa buong Bukidnon. Sa kanyang pagkakaaresto, itinanggi ni John Kyler ang lahat. Ayon sa kanya, hindi ako ang pumatay, bakit ako ang tinuturo? Nang tanungin tungkol sa kanyang pag-aaral sa criminology, mabilis niyang iniwasan ang usapan. Dagdag pa niya, pawang fake news daw ang mga sinasabi ng kanyang tiyuhin at ilang kamag-anak na siya ay gumagamit ng ipinagbabawal na bisyo. Ngunit para sa mga kapitbahay, hindi sapat ang kanyang paliwanag. May isang residente pang nagkwento na noong inilibing ang pamilya, napansin nilang kakaiba ang kilos ng suspek. Tila may itinatago at hindi nagpapakita ng tunay na emosyon. At lalo pang tumibay ang galit ng komunidad nang sabihin ni John Kyler na mabuti na lang na may natitira pang kapatid. Isang pahayag na lalo pang nagbigay linaw sa bigat ng kasong kinaharap niya. Pagkatapos ng masusing imbestigasyon, sinampahan ng 2 bilang ng murder at isang kasong parricide si John Kyler Labora Anduhon. Dahil sa bigat ng kanyang mga kaso, hindi siya pinayagang makapagpiyansa. Ibig sabihin, mananatili siya sa kulungan habang dinidinig ang kaso sa korte. Para sa mga kapitbahay at kaanak, ito ay maliit na hakbang patungo sa hustisya.
Pero hindi pa rin nito mabubura ang trauma na iniwan ng krimen. Samantala, sa buong Bukidnon at Northern Mindanao, si John Kyler ay opisyal nang nakalista bilang isa sa Most Wanted Persons. Isang nakakadismayang titulo para sa dating criminology student Na minsan ay inaasahang magiging tagapagtanggol ng batas.